Sa kauna-unahan pong pagkakataon mga kaistorya ay nagwarning po ang kampo ni Presidente BBM tungkol po dito sa bansa natin. Marahil ay napipredict po sila na hindi magandang mangyayari sa bansa natin, at para po maiwasan na yun ay mangyari ay makinig po tayo sa warning ng atin pong mahal na Presidente sa pamamagitan po ng kanyang tauhan. Yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Pakishare po at pakilike, at sa mga bagong viewers po natin, kung gusto niyo ang ganitong klase po ng content ay maaari po kayong mag-subscribe. Unahin ko na pong ipapanood sa inyo mga kaistorya ang sinabi po ni Yusek Claire Castro. Matagal na pong naglalabasan ang mga fake news laban sa Pangulo, laban sa gobyerno. At unang-una po na maipapayo ng administrasyon, maging mapanuri. Unang-una po ay maging mapagmatsyag. At huwag niyo pong ibenta ang inyong dignidad. Huwag ibenta ang bansa sa ibang mga bansa na maaaring may interes dito sa ating teritoryo, sa ating soberenya. Ang warning po nila mga kaistorya, huwag ibenta ang atin pong dignidad. Lalo na ngayon, panahon po ng eleksyon. Mag-ingat tayo, maging mapagmatsyag po tayo, lalo na mga kaistorya, nagkalat po ngayon ang fake news na bumabanat po at sumisira sa atin pong gobyerno at sa atin pong bansa. May binanggit pa mga kaistorya na kung hindi ako nagkakamali, ang tinutukoy dyan ay ang China. At totoo naman po mga kaistorya, base po sa mga balitang naglalabasan at base po sa mga research na atin pong kinakalap, ay totoong ang China po ay nakikialam po dito sa Pilipinas. Ang ginamit nga po na termino ay political interference, at nabalita din po mga kaistorya na nakikialam ngayon ang China sa sistema po ng eleksyon dito sa Pilipinas. Ang sabi pa nga po, ang warning ng isang kilalang tao ay meron ikang mga kumakandidato ngayon na pinupunduhan po ng China, kaya mag-ingat po tayong lahat mga kaistorya dahil posibleng mapahamak ang bansa natin dahil po sa mga umaatake sa gobyerno at sa bansa po natin. Ituloy natin ito. Huwag ibenta ang bansa sa pamamagitan ng pagiging keyboard warrior. At ang tanging maging trabaho o goal ay gumawa ng fake news para sirain at maging negatibo ang taong bayan sa ating Pangulo at sa pamahalaan. Talamak yan ngayon mga kaistorya, yung keyboard warriors. Talamak din ngayon mga kaistorya, yung trolls ng China. Ang sabi po mga kaistorya sa balita, yan pong mga yan ay binabayaran umano ng China. May nagsabi nga po na kilalang tao rin, dito po sa Pilipinas, kung hindi ako nagkakamali, ay isang mambabatas. Ang sabi niya mga kaistorya, itong mga modern makapili umano ay binabayaran ng China. Huwag nating ibenta ang bansa po natin sa kanila dahil meron pong malaking puwersa na nasa likod ng mga yan, at ang hinihinala nga po ay walang iba kung hindi po ang China. Iwasan po natin hanggat maaari ang makinig, manood nang alam nating mga na ang content ay puro pagbatikos sa pamahalaan nang walang ebidensya. Maaari pong bumatikos, maaari pong punuhin ang ating pamahalaan hanggat may ebidensya. Hindi po yan isinasara ang pinto. Ang pintuan po ng pamahalaan ay hindi naman po hahadlangan ang anumang mga kritisismo hanggat mayroon pong basihan. Ang ingatan lang po natin ay ang mga fake news peddlers. Labanan po natin ang fake news para kayo po ay magkaroon ng magandang desisyon sa Mayo 12. Ayun mga kaistorya, talaga naman talamak yan ngayon mga umaatake sa gobyerno. Pwedeng bumatikos sa gobyerno. Pwedeng pumuna sa gobyerno. Pwede kang magpahayag ng iyong opinyon. Pero wala kang karapatan na sirain ang gobyerno sa gawa-gawang kwento na walang ebidensya. Talagang totoong nangyayari ngayon na itong mga gustong magpabagsak sa gobyerno natin ay mga gumagawa ng kwento na wala namang ipinapakitang ebidensya. Huwag nating ibenta ang bansa natin sa kanila mga kaistorya dahil yung mga yan, personal nilang interes ang pinaglalaban. Hindi po ang interes ng taong bayan. And speaking of
fake news. Speaking of trades na ibinabato sa gobyerno natin, ito pa. Gusto ko po itong ipakita sa inyo mga kaistorya ha. Itong sinabing ito ni VP Sara, yung nangyaring iskandalo na ginawa po ni Pulong Duterte. Nang sabi po ni VP Sara, ang nasa likod daw umano niyan mga kaistorya, yung pagreklamo kay Pulong Duterte nung kanyang biktima, ay kagagawan umano ni PBBM. Maling-mali kung gagamitan mo ng utak mga kaistorya. Ito may CCTV footage na. May hawak kutsilyo si Pulong, sinugod niya yung tao. May CCTV footage din na sinasabi, kumakalat sa social media ngayon mga kaistorya, na itong si Pulong may kasamang chika babes. Kasayawan pa nga niya Yun ba'y gawa ni PBBM? Kagagawan ba ni PBBM na may kasamang chika babes si Pulong Duterte? Kagagawan ba ni PBBM na si Pulong Duterte nanugod ng kutsilyo? Kaya nga mga kaistorya, maging mapanuri, maging mapagmatsyag at maging maingat sa mga nababasa at napapanood na kumakalat ngayon dahil hindi lahat ng yan mga kaistorya totoo. Ito pa, isa pang fake news mga kaistorya. Ito na naman si Harry Roque, bumanat na naman. Hindi ba't na-iskandalo itong taong ito? Itinuro siya mga kaistorya doon sa fake pulveron video na siya umano ang may pakana. Ito na naman mga kaistorya. Ang sabi rito, Harry Roque issues a barrage of drug-related questions versus PBBM. First Lady Liza Marcos, adik ba kayo? Wala akong ibang matandaan na unang-unang bumanat at masigasig na bumabanat ng paninira na may kinalaman sa droga kay PBBM at kay First Lady, mga kaistorya, kundi si Maharlika na vlogger. So ang source ba ni Maharlika? Posible kayang si Harry Roque? Ano sa tingin ninyo? Dahil ito na naman si Harry Roque na naman, droga na naman ang binabanat. Basahin nga natin mga kaistorya. Former presidential spokesperson Harry Roque on Tuesday, May 6, launched a blistering tirade against President Ferdinand Marcos Jr. and First Lady Liza Araneta Marcos, reviving long debunked rumors by questioning their use of illegal drugs. Ganon? Adik ba kayo? Mag-asawa? Kung adik kayo, magpagamot kayo. Marami naman pong pwedeng maglingkod. Kaya nga mayroong Vice President, hindi ko po kayo binabansagang adik. Ang sinasabi ko lang, magsalita kayo. Sabi pa niya rito, nagtatanong lang raw. Ito ba'y simpleng opinion lang? Hindi. Mind conditioning po ito mga kaistorya. Ito po ay isang uri ng pang-brainwash. Tinatamnan ng pagdududa ang mga tao, mga kaistorya, para po masira si PBBM, para magalit po ang taong bayan sa first couple. Itong si Harry Roque, sa mga salita niya wala namang maipakitang ebidensya. Umuwi na lang kaya siya mga kaistorya, at harapin niya yung mga kaso sa kanya. Mabigat ang mga kaso sa kanya. Meron ng qualified human trafficking di ho ba mga kaistorya? Ito pa. Ang sabi meron naman ibang ikang pwedeng maglingkod. Andiyan naman daw ang Vice President. Di yun ang purpose mga kaistorya, kaya sinisiraan ang first couple. Di po ba? Wala namang iba yan. Makikita nyo naman at mapapansin mga kaistorya sa mga sinasabi nila Kinakailangang sabihin ni First Lady sa taong bayan kung ano ba talaga ang nangyari doon sa Beverly Hills na naging dahilan na namatay itong isang mayamang Pilipino. Bakit kailangan namang sabihin ni First Lady yun? Bakit naman kailangang sagutin ni First Lady kung totoong may nangyari? Tanong, totoo bang may nangyaring ganun? Kung totoo, tanong, na-establish ba nila na may kinalaman doon si First Lady? Asan ang ebidensya nila? Di ho ba't yung mga ibinabato nila? Puro lamang po mga kaistorya. Gawa-gawa nila. Walang matibay na ebidensya. Maniniwala ba kayo sa kasinungalingan? Papayag ba kayong mailigaw? Madam First Lady, mayroon ka bang kinalaman sa paggamit ng yung puting pulbo sa COCAINE? Hindi ko nababanggitin mga kaistorya kasi baka tayo po ay masinsor. Ngayon po ako napapaisip. Itong mga ibinabanat, mga kaistorya, na paninirang tungkol sa ipinagbabawal na gamot sa first couple, napapaisip na ako. Kaya nga ako napapatanong kanina pa Hindi kahit ang may pakana niyan ay si Harry Roque talaga, yung mga pinaglalabas ni Maharluka-luka. Ano po sa palagay ninyo mga kaistorya? Nagtatanong tayo gaya ng sinabi ni Roque, nagtatanong siya, o nagtatanong din tayo kay Harry Roque.
Yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Pakishare po at pakilike. Patalastas po sa mga naghahanap ng dekalidad, matibay, mura na hollow blocks po dyan po sa bandang Butulan, sa bandang Iba at Kabangan Zambales ay sa 7 Brillantes na po kayo bumili para makatipid po kayo ng doble. Bakit kamo doble ang matitipid ninyo? Unang-una, mas mura kaysa sa iba. Plus, matibay pa po mga kaistorya. Dahil 3 dekada na ba naman silang gumagawa ng hollow blocks, talaga pong kabisado at eksperto na sila dyan. Pangalawa, kapag sinabi po ninyo na kayo ni-refer ng inyong lingkod, kayo po ay bibigyan nila ng discount. Kaya malaki po ang matitipid ninyo, doble mga kaistorya. Kaya screenshot na ninyo ang kanilang contact number at tawagan po ninyo. Ang kanila pong exact location ay along Paitan Road, Project 4, Barangay Batunlapok, Butulan, Zambales. Yun po yung kalsada na papunta po ng Taugtog Elementary School. Yung kalsada na yun malapit lamang po sa triangle intersection ng Butulan na proper. Maraming salamat po sa inyong lahat ng mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Shoutout sa inyong lahat, mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat din sa mga bagong viewers natin. Kung nagustuhan ninyo ang ating content ay maaari po kayong mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell. Nagpapasalamat po tayo higit kanino man sa atin pong Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.